Pumapaibunog sa himpapawid. Ang bagong pag-asa, mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Camarines Norte, DWCN 96.9 FM. Ihatid ang latest news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment sa bagong DWCN FM. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Camarines Norte, Radyo Pilipinas, Camarines Norte. Mapapakinggan ang mga palatuntunang alay sa Diyos, alay sa Diyos, alay sa bayan, alay sa bayan. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Camarines Norte, naglilingkod para sa bayan. Mga kaibigan, ang DWCN-FM Radyo Pilipinas Camarines Norte ay officially affiliated sa PBS Presidential Broadcast Service at kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa mga oras sa buong kapuluan, Philippine Standard Time, ganap na pong alas 3:49 ng hapon. Servisyong di kalibre, servisyong di kalibre, di kalibre. Servisyong di kalibre, servisyong di kalibre, di kalibre. Magandang hapon, buong lalawigan ng Camarines Norte. Nasa special programming, special presentation po tayo ng serbisyong di kalibre. Panauhin po natin ngayon dito sa ating pilan ang atin pong hinahangaan. Actually, talagang hahanga tayo sa tapang ni Attorney Rowena Guanzon, dati pong commissioner ng Commission on Election at ngayon po ay representative ng P3PWD party list. Siya po ang first nominee ng P3PWD party list. Yan po ay party list na nagre-represent ng pamilya, ng mga pasyente, ng mga PWD dito sa ating bansa. Panauhin po natin ng ating probinsya simula pa kaninang umaga si Attorney Rowena Guanzon. Pero nakita ko sa biography ni Congresswoman ay dating mayor din po pala ng Cadiz. Pagkatapos naging commissioner din ng Commission on Audit ng COA. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, sir. Salamat. Pero bago po kayo naupo na representative ng P3PWD party list, parang may mga pinagdaanan din. Ano po? Dati commissioner ako ng COMELEC eh. Oo. Hindi po, yung party list mismo, may mga pinagdaanan din bago. Oo, may mga TRO pa. Oo. Talagang daming inggit eh. Kumusta po? Anong nangyari na po doon? For decision na po yun sa Supreme Court. Okay. Nagkasabit na kami sa kabilang partido ay nagkasabit na ng memorandum. Kaya panalangin po natin sana ay ma-desisyonan na rin po ng Supreme Court. Oo. Siyempre bawal po tayong makipag-discuss kung ano yung nilalaman noon. Pero salamat po sa suporta ng mga nananalangin. Salamat po at sa sandali na lang po ay baka yung paghihintay natin ay hindi naman masawala. Habang hindi pa po natapos yun, wala munang official function, parang ganun. Oo. Pero nagtatrabaho po kami. Nagtatrabaho po. Yes. For example, may mga panukalang batas ako na sinasuggest ay dinadaan ko na sa mga senador, di ba? Sa ibang congresswoman muna. At yun namang mga example ay mga guarantee letters sa hospital ng mga batang may Down syndrome, kailangan ng heart surgery. Ay sa mga kaibigan kong senador po sila hinihinga ng tulong at natutulungan naman po sila. Lalo na po yung tinatawag nating Down syndrome children with heart ailments. Yun po ang priority namin. Kahit po sa mga cash assistance na nire-recommend ko ay PWD po at cerebral palsy at Down syndrome na mga
may kapansanan. Kasi sila po talaga itong hindi ang mahal po ng gamot. Ano? Kaya, kailangan po tulong-tulong tayo. Kaya, thank you po ako kay Governor Dong Padilla sa kanyang, concern. Yung concern niya at compassion sa mga may kapansanan ay napakalalim po. At kita mo naman na he is genuinely, helpful. Hindi siya yung politika lang kasi talagang priority niya eh. So, ang model po itong kanyang government administration sa pagbibigay alaga at karapatan at livelihood, capacity building ng mga may kapansanan. Kanina po ay isa po kayo sa panahon ng pandangal sa ginawang ribbon cutting ng isa po sa programa na magpapalakas sa mga PWDs. Yes. PWDs. Yung Succeed program ni Governor, nalagay siya ng livelihood center. Ganda po yun. Kasi pag meron silang skills, gaya nun, nagagawa sila ng mga canvas na bag, ay pwede po silang makapag-income. Kaya yun sinasabi po namin kahit sa yung mga tinutulungan namin, inuuna namin yung mga pamilya ng may mga kapansanan. So, for example, sa city namin sa Cadiz, dahil yung mayor ay napaka-supportive, at ang kapatid ko doon ay konsehal din. Meron silang adopt a cerebral palsy. Lahat ng ahensya ng gobyerno, pati mga department heads, nag-a-adapt ng batang may cerebral palsy. Every month, binibigyan nila ng goods, milk, lahat ganyan. Ang gusto mabigay ng pera, nagbibigay pa. Sa birthday, meron din. So, kumbaga, we're raising awareness sa community natin na dapat alagaan natin ang ating mga bata na may cerebral palsy. At the same time, yung resources ng city ay doon po ngayon ay meron ng awareness sa mga konsihal na dapat yung naglalaan po ng pondo. Yes, ang sektor ng persons with disability ay dapat meron din. Aktibo po ang mga organization namin doon. Ang mga parents ng cerebral palsy, parents ng Down syndrome, parents ng may autism, lahat po organized. Kaya naman po sila nakakakuha ng angkop na resources at mga seminar. Kaya kailangan po talaga organize. Kanina lang, may na-meet akong isang participant kanina sa aming pagpupulong na hindi pa pala organized ang mga magulang ng may mga Down syndrome dito sa Camarines Norte. Baka naman po ay on the process na yan. Pero gusto ko lang po sana ipaalam sa kay Governor na sana po tulungan para makapag-organize sila. Actually, kung ay meron pong yung isa naming board member, may panukala, yung mag-create o maglagay dito ng isang center para sa mga ano yun, special child, siguro maidagdag na yung binabanggit ni. Yung model po doon ng Quezon City. Mag-ano po sila, mag-visit sila ng Quezon City at yung learning ba ng mga system doon tsaka facilities. Ang ganda po doon. Galing. Pero ang ganda doon sa Quezon City dahil ang laki ng center. Ang laki. Talagang nilagay ni Mayor Joy Belmonte na talagang malaki. Meron pang physical therapy, meron playground, meron sa loob sa loob. So, yung physical therapy center parang maglalagay na rin dito sa probinsya niya. Sana. Kasama po sa program dito parang may budget na para galing sa Department of Health. Kasi may tanong si kasamang saglit. Sa Sangguniang Palalawigan po ako naka-assign. Opo. Meron si Bucalistan Alegre na magtayo ng isang parang center ho siya na kung saan yung pong mga parang Joker, parang wala yung microphone ni Bagwis. Yung pong mga lahat po ng mga batang may mga kapansanan ay doon po sila ilalagay. Pwede po ba nating madagdagan ng pondo kasi meron na po ilalagay? What do you mean? Physical therapy nila. Tapos mga nila. Yes, ganun. Yung mga speech therapy, ganun. Meron pong pag mag-source po kayo ng ganyan, dapat po mauna yung expertise. Okay? So, hindi po yung building. Yes. Kailangan po mong expertise. Meron pong Speech Therapist Association sa Pilipinas. Actually, Isa yan.
May physical therapist po ng mga NGO. Meron din. Pwede pong lumapit doon. Ano? Oh yes, oo. Bibigyan ko kayo ng number. Ang plano po ni Governor para magkakaroon ng scholarship program, and then afterwards, na pag nakagraduate doon sa mga kursong yun, they are parang obliged po sila na magserbisyo ng 5 years. Pwede rin. Oo, pwede rin yun. Yun po yung plano ni Go. Parang kung gusto nilang mag-physical therapy, Opo. scholar sila ng gobernador, di ba? Pero return service. Ayun nga Okay, po. Yun. service. Ay, maganda. Opo. Pwede rin namang, syempre mahal kasi yung mga Oo nga physical po, therapy na yan, Oo. di ba, mahal? Ang per session yan, libo. mahal. Oo. So, yun po ang isa pang piniprepare namin ngayon sa P3PWD na doon po sa Metro Manila ay gusto namin magbigay ng mga physical therapy sessions. Meron kaming NGO na partner. Baka pwedeng yan ang maging model nyo rin, no? So, welcome po sa inyo si Bukal babanggitin ko na po. Opo. Bukal Stanley Alagay. Opo, mag-usap pa Kasi kami sa meron phone. siyang anak na ano din na special din Kaya Oo. yung pong puso niya, Oo. malapit doon sa mga Yes, batang- yes, Bukal, of course. opo. May pamangkin po ako sa kapatid na 27 years old, may severe autism. Hindi nga nakakapagsalita Pero talagang yun ang angel namin One last question po sa mga other benefits po sa mga PWDs natin regarding dun sa mga discount. Ano po bang bagong sinusulong na batas regarding this? Yun pong discount law ay galing po yun kay Senator Edgardo Angara. Nung bago po ako pumuntang Harvard, ay nag-chief of staff po ako kay Senator Edgardo Angara. So, yan naman po tinutuloy ngayon ni Sunny, yung anak niya. Meron siyang panukala kasama si Senator Lapid na may bill ngayon sa Senado yung 20% discount sa gasolina, Okay. petroleum, Okay. tsaka gasol. Oo. Pero ma'am, dun sa basic commodities, parang 5% lang kasi ito Hindi kasi yung basic commodities like bread, ganyan, Okay, di ba? oo. Depende sa store. May ibang bread, may ibang bakery na they give 20%. About So, sa medicines natin. ang medicine over the counter na yung 20% na yun. kahit na Babot ng 30. wala na kailangan reseta yung mga hypertension na medicine. Saka automatic yun, di ba? Dahil si Senator Mar Rojas noon, napasa ng batas na yung mga hypertension meds, kahit wala kang reseta, 20% discount agad. Kasi napakarami namang may high So, blood. ito po yung sinusulong ni Senator Angara, hindi na po nito kinakailangan pa yung action ng ating Kongreso. Bill, Senate bill Yes. Kailangan pasa nila. Ibig sabihin, napasa na yun sa baba, sa House. Okay. So, ang ano lang dyan, mga tao, pag bumuboto po kayo ng senador, boto naman po ninyo yung mga ginawa. Pero, okay na rin sa akin si Ruben Padilla dahil gwapo. Salamat po. Pero, yun pong Disability Allowance Fund, Okay. ang susulong po doon si Senator Amy Marcos, na classmate ko rin. Pero, ang problema, as usual, wala pong pondo. Kaya, kaya tumatagal. So, talagang kailangan po sa lower house, dun sa House of Representatives, kasi nandun ang gagaling yung appropriation. Kailangan dun talaga ang mga congressman at congresswomen ma-convince sila na ang resources ng gobyerno ay ibigay priority sa mga nangangailangan. Sa mga nangangailangan. Yan po Particular ang sa mga importante. PWD. Yes. Ma'am, Congresswoman Wing, may saglit lang po, babasahin ko lang itong text. Chat, Roel Predicala, sabi niya, Kong Wing, pa-shout out po, baka pwedeng magpa-picture sa'yo mamaya. So naman, Ruel. Naman, Gabin. Nakachot nga itong aming picturean doon sa mga women dahil may na tayo, radio program. Naman, kahit saan magkita. Ako alam nyo, kahit saan. Pwede magpa-picture sa akin. Kaya, follow nyo po ako sa Rowena Guanzon Facebook at i-like nyo ang P3PWD Facebook. Sa mga datos po, ang almost 2% ang may PWD sa Pilipinas. Sa employment po nito. Naku. Ano po ang May problema. Ang civil service, may rules na minimum 1%. Nakita ko nga kay Governor Dong, dami. Pati little people, in-hire niya So, dapat ipatupad po yan ng mga LGU. Saka yung mga national agencies, yung minimum 1%. Okay. Pero,
nakikiusap po kami sa mga private sector employers na kung maaari po naman dagdagan ng PWD na employed. Kasi yun lang pong sinasabi kong cycle of poverty ng mga PWD. Hindi po natin mabibreak yun hanggang wala silang trabaho Okay. o kaya pangkabuhayan. Oo. Kaya ang focus po talaga ay bigyan sila ng capacity. I-educate sila, bigyan sila scholarship, skills training sila. Seminar ng seminar, di ba? Okay. Kasi kung minsan magdinegosyo sila, Mm. di naman nila marunong ng bookkeeping. Okay. Oh. Yun. Turuan din sila bookkeeping. Pag binigyan mo sila ng capital, turuan mo rin silang bookkeeping and how to save money. Oo. So siguro maganda po ma-incorporate yun sa mga program ng ilang Oo, doon sa agencies. livelihood center Oo. ni Governor, Oo. dapat may ganong seminar na kadugtong yun. Kasi siyempre, mag-open sila ngayon ng store, o kaya open silang maliit na bakery, malulugi yun. Pag di sila marunong mag-save, magkano i-save, at bookkeeping sila. Kumbaga, kailangan din yung financial education. Sa Yes, oo. Kasi, kaya nga natin sila tinutulungan ni Governor para makaahon Okay. sa kahirapan. Oh, si Kasamang Dennis, may tanong ka? Isa lang po ito, Kong. Bilang si Congresswoman Roya Naguanzon ay P3PWD Party List Representative, ano po yung partikular na batas na inyo po naisulong sa mababang Wala kapunan pa. ng Kongreso na ngayon po ay pinakikinabangan ng ating mga PWDs? Ayun nga pinag-usapan namin Oo. kanina. Hindi pa formally nakakaupo. Hindi ako hindi pa. naka-assume ng functions Okay. dahil nga 'di ba may Supreme TRO. Court na TRO sa COMELEC, Okay. hindi naman TRO sa akin. Aha. Pero nakasabinta kami ng memorandum at baka naman sa awan ng Diyos ay makadesisyon na this year. So, ang dami ko pong gustong gawin diyan, yung gusto ko yung tax break. Para sa mga kumpanya na nag-hire ng PWD, Tax break. may tax Okay. break. Okay. Oh. Kunyari, sa tax nila, so ibabawas Aha. sa ibabayaran nilang Kapag tax. ka may Pag may hire silang PWD, Ayun, for example, okay. na 3%, 5%, pataas ng pataas, Aha. di ba? Aha. Para naman ma-encourage silang mag-hire. Ayun, Di po ba? oo. Tsaka yung sinasabi kong yung sa education, Apo. wag nang hangyan ng kung ano-anong grado. Oho. Kailangan 95. Okay. Pambira ka naman, wala nang makain yun 90, gusto mo pa 95. Dahil nga may kapansanan siya, bigyan mo na ng scholarship. Di ba? Sabihin, unfair yan, ma'am, kasi kami, unfair, ikaw, naglalakad ka, dalawa paa mo. Nakasakay sa wheelchair. Ito yung gumagapang. Di ba, yung iba? Dito po sa Marinas Norte, automatic po kapag PWD, sila po ay scholar. Ay, very good. Kaya nga, dahil sa mabuting tao, kaya napaka compassionate itong gobernador nyo. Kahit sa mukha lang, sa mata lang, ay, alam nyo, sana ay huwag nyo nang bitawan yan na mapalitan ang gobernador nyo ay napakabuting tao. Kasi alam nyo, hindi ganyan na nakita ko sa ibang tao. Na talagang genuine na he cares. He really cares about you. Kaya, yung mga panukalang batas po namin ngayon, nangyari, hindi pa ako nakaupo, pero tatawag ng hearing ang PWD committee. Okay. Pinapadala namin ng mga ka-network like Carmen Sobiaga. Nag-attend siya doon. Nire-represent niya rin na ako ay si ganito. Chair ako ng WOWLIP, ng Women with Disabilities. May ka-network po kami ng P3PWD. So, hindi po kami nawawala sa usapin ng mga panukalang batas. Possibly, madam, kailan po kaya kayo pwedeng officially malungkot? Ay, naku, hinihintay po natin ang Supreme Court. So, possibly mo, ano po yung time frame po na? That I do not know. But I am really hoping this year. Kaya hindi naman natin sila. Pero ang tanong dyan, next year, tatakbo kami ulit. Kaya humingi kami ng suporta. Kasi, dito sa Camarines Norte, si Ma'am Lenny nakakuha ng 266,000. Oo. May pahingi naman po kahit 6 lang. Okay. Sige, Kasamang Dennis. Marami po sa mga PWDs natin ang nawawala ng pag-asa dahil sa kanilang kapansanan. Si Congresswoman Guanzon po ba ay naniniwala na yung ating kapansanan dapat hindi maging sagabal sa pag-abot ng ating pangarap? Tama po yun.
Pero kailangan po nila ng tulong. Oo. For example, may isang bata akong pinadala ng ano doon, yung notebook ba yun? Tablet? Sa Negros. Kasi, hindi siya makalakad. Kailangan yung tatay niya, ano muna siya sa balikat? Ano yung tawag doon? Yeah, aba. Sa Ilonggo, abaman. Abahin siya ng tatay niya bago ang tatay niya makapagtrabaho sa kung saan namang farm, as farm worker. Sabi ko, ang hirap naman yan. So, pinadalan ko ng tablet na may laman na ng mga mathematics, English basic. May ganyan po kami, pero piling-pili lang mga bata ang binibigyan namin. Tapos, yung teacher, kinakausap na bigyan na lang ng module. Di po ba? Papasok naman, pero hindi na siguro araw-araw. Paano naman kikita yung tatay? Di ba? Hatid, sundo. Di ba? So, donations po yun. Mga classmates ko po yun na galing abroad. Donate ng mga ganon. Ng mga tablet. Kaya, kayo pong mga gusto mag-donate, contact nyo lang po kami. At para ma-load namin lahat ng programs. At tapos, maturuan namin yung mga nanay kung paano gumamit. Maturuan ng teacher na paano na lang mag-work together. Parang bata naman ay maka-exam. Di ba? Walang fund ang party list, lahat gastos. So, right now, wala kaming funds. Okay. Na iba? So, lahat ito, personal funds ko. Lipad ko dito, personal. T-shirts to mga kanina na personal. Kasi, nag-commit na ako dito, tuloy-tuloy na natin. Para wala sila masabi sa akin na binoto nila ako. 391,000 votes at hindi ako nagtrabaho. Nagtatrabaho po ako. At sarili kong pera ang ginagastos ko. Pero alam niyo po, Congresswoman, parang nakikita namin na mas mapapalakas ng P3 PWD party list ang hanay ng PWD, kasama na siguro yung mga senior citizens at mga mahirap nating kababayan, kapag ka naging 3 seats ang nominee. O tatlo na naging representative ng... Maka 2 seats lang kami next year, hari nawa sa 700,000 votes. Ang dami na namin matulungan noon. Ako, jumping with joy na ako doon. Kaya naman dito sa Camarines, Norte at Sur, nanliligaw ako dito ng mga botante. Wag na kayong buboto doon sa mga kontraktor. Ano ba kayo? Binoboto nyo, sila lang naman ang nabubuhay. Sila pala ang nasa likod ng mga kontrata. Binubulsa lang nila yung perang ng taong bayan. Sabi ko nga sa mga tao kanina, sino iboboto nyo? Sila na hindi nyo nakikita o ako na nakilala nyo na? Sabi nila, ikaw. Pero alam nyo, nakita nyo na ako Alam nyo po, Congresswoman, during the previous administration, talagang iniidolo namin kayo, tapang nyo lumalaban. Kasi alam nyo, pag wala kayong ninakaw, you can look at anyone straight in the eyes. Di ba? Yung mga yan, kaya tameme yung mga yan, kasi baka mamaya balik sa kanila Di ba? Pero, mamakaawa na nga lang ako to sa ibang congressman Ano ba itong bayan natin? Ano ba nangyayari? Maawa naman kayo sa Pilipino. Kaya nga sabi ko, tingnan nyo to, 14 trillion ang utang. 2.2 million Filipinos have no jobs. Do you imagine? 2 million walang trabaho? Anong kakainin yan? Kaya ngad po namin na makaupo na at maka-formal lang manunggulan talaga yung P3 PWD party list. Awa ng Diyos, talagang baka mabigyan man lang ako ng 6,000 votes dito sa Camarines Norte. Maka 2 seats tayo. Pag nangyari yan, talagang magpapasayaw ako dito. Mangangampanya ako. Yan yung gusto ko sa'yo, kuya. Kasi PWD ka rin di ba? Ma'am, kanina po nabanggit ni Gov Dong na how about yung plano na baka pwede ka raw maging senador Pwede ako mag-senador. Ang problema natin, sino gagastos? Pero very much willing, ma'am, Naman. I-open naman ako sa... Alam nyo, 66 na ako Wala na akong magulang. Kaya itong public service at for the poor ang aking inaatupag. May resort pa akong bumangon araw-araw. Diba? Kung wala akong public service, hindi tamad-tamad lang ako araw-araw. Gigising ako araw-araw. Talagang
Wala akong anak, pero siya mga aso ko. Salamat po. Susuporta po kami talagang dito sa Camarines Norte, maangampanya kami pati sa kasi social media, international yan, national yan eh. Magbo-volunteer na ba ako na gumawa ng mga news item in favor sa inyo? Wow, salamat, maraming salamat po. Sige para po. makatulong Naku, din tayo. napakalaking tulong po niyan sa amin. Pupunta po ako bukas sa Naga, makipagkita kay Butch Robredo Okay. at kasama namin doon. Galing na ako sa Legazpi. Plano na po namin gumawa ng chapter sa Legazpi at gagawa ng chapter sa Naga. Ayun, Dito rin po okay. sa Camarines Norte. Okay, magbo-volunteer po Yes. kami dito sa Camarines Yes, Norte. kasi Kapag meron nagbobo po kayo. tayong National Convention ng P3PWD. Okay, opo. Ibang party list walang ganyan kasi kami gusto namin talagang National Convention. Okay. Magsalita ang miyembro kung ano ang gusto nilang panukalang batas at sino ang kanilang nominee, di ba? Sabi na gawa-gawa lang yan ni Rowena na siya ang nominee. Kayo naman. Ako na nga gumastos, ako pa kapoy ba? Tapos sabihin nyo sa akin, wala akong karapatan. Hindi naman ganyan. Huwag kayong ganyan. Diba? So, sa September Okay. yun mangyayari yung National September, Convention okay. namin. Pagka October, pag ako ang first nominee, file na ako ng Certificate of Nomination. Diba? Yan po ang namin kung bakit nag-organize kami ng chapters sa mga bayan-bayan. Maitanong ko lang po ako, interesado lang po ako na maitanong sa inyo. Kayo, naging kibubista po kayo ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Opo. Ano po yung parang yung tapang ni Senador Santiago ay parang dala-dala din ninyo. Kasi Ilongga din yun. Okay. Pareha ng style. Kaya lang si ma'am, hindi naman talaga siya nagdadala ng baril. Ako yun. Tsaka yung bright Okay, talaga. Napakapalad ko. I also served with Senate President Angara bago ako pumuntang Harvard. Ay, ang dami kong natutunan sa kanya. Malaki ang Tingnan nyo yan, Senior marami ang Citizens magagawa. Discount Acts. Galing yan kay Senate President, Senator Angara. Yun ang isa sa mga sabihin ng tao, ganyan-ganyan nakakalimutan na nila. Na si Edgardo Angara ang nagpasa niyan. Okay. Ikaw kasamang Bernie, may tanong ka? Kina? Wala. So, kuya, Okay, thank you very much. Okay, maraming salamat po. Hindi na namin po kayo abalahin. Baka Congresswoman may hindi pa ako na itanong. Nasa inyo po ang pagkataon. Another time by phone is Okay, pwede opo. din. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Tayo kay Madam. Okay. Sabi ni Madam, I do not steal.